Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction ang post ni Joey De Bebre. Sabi niya, I Care, We Care program is in full swing. So ano itong program na ito? 15,000 salary per month ito 6,000 members. 2 days seminar. A day is dedicated to demonizing BP Inday Sara, Ibong Matalinghaga. So, this is about a troll army na well-funded, according to Joey De Bebre, na wala nang ibang gagawin kundi sa social media atakihin, pabagsakin ang imahe ni BP Sara. So, kung 15,000 per month times 6,000, di ba 90 o 9 million niya? 90 million. Laking pundo, no? Tapos sabi ni Teo Moreno, I have the full copy of the program. So, nabuking sila kung totoo ito. Sana i-publish ito ni Teo Moreno para malaman natin ano ba ang detalye ng programang ito. Although napansin ko ito, mga 2 years ago, ang dami ng troll army na nagko-comment sa mga social media posts na kung tignan mo yung nakalock ang profile nila tapos kakaunti ang mga followers. Nasa 100 lang o less than 100. Yan ang yung troll army. Kahit anong gawin nilang paninira, more than 2 years na itong paninira kay BP Sara. Ano ang resulta? Nung una, talagang bumulusok ang rating ni BP Sara. Naapektuhan. Kasi nung una, mataas ng rating niya, nasa 70. Nagsimula siya 80, 70. Tapos pababa ng pababa. Nakaabot siya ng 40. 40. Pinakamababa ang trust approval rating niya. Kailangan bantayan ninyo. Mula nung inimpeach nila si BP Sara, mula nung kinidnap nila si Tatay Digong, ayun na, nagsimula ng pataas ang rating ni BP Sara. So, parang gulong ng palad yan eh. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad, ang kandungan, ang kapalaran, nasa ibabaw. Mula sa taas, bumulusok si BP Sara dahil sa kanilang paninira. Ngayon, kung nasa ibaba ka, you have no other way to go but up. Kaya, yung latest survey ng Pulse Asia man siguro yun, 61%. Si PBBM, 48% lang. Kaya, isang member ng mainstream media, nagtanong kay Auntie Claire na, bakit bakit sobrang taas ang rating ni BP Sara samantala ang presidente mababa? Ano bang dapat gawin ng Malacanang para naman tataas ang rating ng Pangulo, didikit lang konti o mapantayan si BP Sara? Nako, nagalit si Auntie Claire. Basta, trabaho lang kami. Yan ang gagawin namin. In fairness naman, trabaho naman ng trabaho talagang Pangulo. Masipag siya. Kaya lang, I don't know what's lacking. Kulang pa rin eh. Kulang ba ng sincerity? Kasi, ang tingin ng iba, magbasa ka sa mga comments, sa mga post, puro salita lang. Kagaya yung post kagabi, na in-interview siya, may podcast na naman eh. Tinanong siya ng, nakalimutan ko ang pangalan, Ivan Mayrina ata yung nag-interview na, paano yan?
yung kaalyado nyo ang sumisira, ang nagpapahirap sa tambayan, kaalyado nyo, anong gagawin nyo? Ay, sorry na lang. Sorry na lang, kahit kaalyado ko sila, hindi ko na sila sasantuhin. Ganon. Binasa ko ang mga comments. Nako, ang daming budol na naman, talk only, walk your talk. Parang hindi niya mapanindigan ang kanyang sinasabi. Okay lang pakinggan yung salita niya, kailang yung follow-up action, mahina. Yon ang nakikita ko sa presidente. Kagaya yung sa zona niya, napakasarap pakinggan yung sinabi niya na nag-inspeksyon ako sa mga flood control projects. Ang daming palpak. Guni-guni lang yan. Kaya mahiya naman kayo, mga magnanakaw sa kaban. Mahiya kayo. Magandang pakinggan, kaya pinalakpakan siya. Kaya lang, mga comments is, Senator Lacson mismo, sabi niya na, kung paimbestigahan, kasi paimbestigahan niya yung mga flood control projects. Tapos, ang inaasahan niyang mag-imbestiga, DPWH. DPWH ang nasasangkot sa mga flood control projects, tapos sila rin ang mag-imbestiga, kaya doon siya nakukulangan. Salita, magandang pakinggan ang salita niya, kaya lang kulang sa para ma-implement. So, ang suggestion ni Senator Lacson, dapat independent body ang mag-conduct ng investigasyon para hindi nila tabunan. In fairness, hindi naman lahat ng DPWH may kaya lang, namantsahan na eh. So, ang daming bumabati ko sa Makabayan Block. Sabi nila, hindi pwedeng DPWH dahil sila ang may kagagawan. Dapat COA. Mas maganda pang COA. Ito si Mayor Magalong, nag-volunteer na siya na ako na lang mag-imbestigar. Basta bigyan ako ng authority ng Pangulo. So, yung mga ganun. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa flood control projects na yan, kung mayroon bang kahinatnan, kasi sayang na sayang ang bilyones o trilyon na nga. Sabi ni Senator Lacson, 1.9 trillion na ang pundong nailaan sa mga flood control projects mula 2016 hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa ating pagbaha. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karoon na anak ko sa kapihan ni Miko, so nagabuno siya. So ako siyang bisitaon. Mayong buntag diya. Buntag. Buno ko sa kong kape. Abuno ka sa imong kape. So kada usa ka bangag, Dua ka tunga lang ka kutsara. tunga sa kutsara. Nya dara sa ibabaw ang bangag kay bangilid man. Pili ki pabor sa babaw kay banda. So mauna ni ang tubo sa kape ni Miko nga isa pa ka bulan. So nindot gyud ang tubo sa iyang kape. Maayo gyud nga tan-awon ang iyang kape nga isa pa ka bulan. Complete og urea ang gigamit nga abono ni Miko. Ug karon naman sa pag-abono ni Miko sa iyang kape, mag-spray na pod siya sa Rumex og Karate. Ate. Salamat sa Ginoo. Aning nagsuportar aning kape. Oo. Padayon og suporta aning kape Oo. para mahawas sa mo tamong kalisod namo. So salamat kaayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo.
suportahan ng kape. Oo. So kining nagpasalamat si Miko sa Ginoo ug sa nakatan-aw sa video sa YouTube sa inyong pagsuporta kay kining iyang kape 420 ni tanan, so makahawas na anis kalisod si Miko.